naghahanap ng sakit ng ulo. Kaya yung mga pulis na nandyan sa, itong mga pulis ngayon kikinig na sa atin, mabutit alam nila. Kayong mga pulis na nasa droga sindikato, kayo ang dapat talagang, kaya maswerte kaya bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente, ubusin ko talaga kayo. Bullshit ka. Thank you, Mr. President. Look, ganito kasi, you know, pag hindi ko kasi ginawa yung ginawa ko sa Davao, isasakripisyo ko yung mga bata at isasakripisyo ko yung mga tao and yung progress ng syudad. If I allow the criminals noon, kidnapping dito, kidnapping doon, droga dito, droga noon, magulo ang syudad, yun ang sitwasyon. Nung pumasok ako ng mayor, nag-warning ako. At ang warning ko talaga ganito, wag mong gawin yan kasi papatayin kita. So, ang Davao ngayon, maganda na. Tapos naman sila lahat. Napatay naman. Wala naman siguro maragdag. Kung may gusto, sige. Alam mo, it's a matter of yung karakter, iyo yan. Yung karakter ko akin. Yung views mo sa buhay, iyo yan. Yung views ko sa buhay yan. Yung political agenda mo, iyo yan. Meron akong political agenda. Kanya-kanya tayong filosofiya pagtingin sa buhay. Kaya, na-timingan mo lang na kung ako ganito ang utak ko, yung masasamang tao, pasensya. But foremost is really, I protect the innocent at saka yung taong bayan. Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you. Mr. President, nabanggit mo kanina na Metro Manila mayors and then siguro mga highly urbanized cities yan. I'm so in the other places of the country na highly urbanized cities na involved sa droga. When you were president, sabi yung disciplinary action pwedeng ma-initiate sa office mo. So, did we use the disciplinary provisions in the local government